Ang sabi nila, ang buhay ay maikli lamang, kaya dapat sulitin natin ang bawat sandali na mayroon tayo. Ngunit paano kung ang buhay mo ay nakalaan para sa ibang tao? Handa ka bang sundin ang iyong kapalaran o babaguhin mo ito? Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Ako si Adong, hindi ko tunay na pangalan. Panganay sa 3 magkakapatid. Naisipan kong ibahagi ang aking kwento upang magbigay ng inspirasyon sa lahat. Bata pa lamang kaming magkakapatid. Sinasanay na kami ng aming ama na itago na lang natin sa pangalang Isme kung paano ipagtanggol ang aming sarili. Kasama na roon ang paghawak at paggamit ng patalim at baril. Bilang panganay, mas nagtuon ng pansin ang aking ama sa akin. Palagi niyang sinasabi sa akin noon na balang araw, ako ang papalit sa kanya. Dating sundalo ang aking ama, ngunit dahil naputulan siya ng paa nang minsang sumabak sa gera, umalis ito sa serbisyo at napangasawa niya ang aming ina. Tawagin na lamang natin ang aking ina na Bebang, at siya ay nagbula sa pamilya ng mga bertudes. Kaya naman nang mapangasawa ito ni tatay, tinuruan nito ang aking ama kung paano manggamot at makipaglaban sa mga nilalang sa kaliwa. Kalaunan nga'y naging dalubhasa si tatay sa panggagamot, at nang isilang kaming magkakapatid, may taglay na kaming kakayahan. Ngunit nais pa ni tatay na mas lumalim ang aming kaalaman, kaya naman nang magkaisip ay sinanay niya kami. Hindi naging madali para sa amin ang bawat pagsasanay na ibinibigay ni tatay. Madalas nagkakasugat kami at nagkakapasa, ngunit laging sinasabi ni tatay na kasama yon sa buhay. Wala akong anak na lampa at mahina ang loob. Bago pa ako maging asawa ninyong ina, tigasin na ako at malakas ang loob, kaya hindi pwede sa akin ang kilos ninyo. Pasensya na po tay, hindi na mauulit. Aayusin na po namin, pangako. Aasahan ko ang sinabi mo, Adong. Ayusin ninyo. Bukas ayoko nang maulit ang nangyari dito. Maliwanag ba? Napatango na lang kaming magkakapatid sa sinabi ng aming ama. Alam namin na hinahanda lamang kami ni tatay para sa hinaharap. Pero madalas napapaisip ang mga kapatid ko sa sobrang higpit ng aming ama. Kuya, mahal ba tayo ni tatay? Madalas niya tayong pagalitan at paluhurin sa munggo. Hindi naman porket ama natin siya. Panahon na ng kakayahan natin sa kanya. Bakit ba walang pakialam si nanay? Hindi man lang niya mapagsabihan si tatay, oh. Kenong, ano man ang ginagawa ni tatay, para rin yun sa atin. Hinahanda niya lamang tayo. Mahal tayo ni tatay. Yan ang palagi niyong tatandaan. Kung mahal niya tayo, hindi niya tayo tatratuhin ng ganito. Minsan nga iniisip ko na sana nagmula na lang tayo sa ordinaryong pamilya. Kaysa naman ganito, halos wala tayong kalayaan ni hindi tayo makapaglaro mula nung bata tayo. Bata ka pa naman, Kenong eh. Sa ngayon, hindi mo pa nauunawaan ang nais ni tatay para sa atin. Pero balang araw, magpapasalamat ka rin sa kanya. Sa puntong yon, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa 2 kong kapatid ang aming sitwasyon. Alam ko na mahirap para sa kanila ang pinapagawa ni tatay, ngunit nauunawaan ko kung bakit ganoon si tatay sa amin. Habang pinapakalma ko ang aking mga kapatid, dumating naman si nanay at tumabi sa amin. Mga anak, kung hindi nyo kaya, pwede naman kayong humindi. Huwag nyo sanang masamain ang ginagawa ng inyong ama. Hindi na kami bumabata. Kaya naman hanggat palakas pa kami at kaya pa kayong gabayan,
ginagawa namin ang aming makakaya upang ihanda kayo dahil ang pagiging bertudes ay hindi madali. May mga dapat isaalang-alang at isakripisyo. Ngunit kung hindi kayo sang-ayon sa amin ng inyong tatay, maaari naman kayong huminto dahil ayokong lumayo ang loob niyo sa amin dahil lang sa kagustuhan namin na sanayin at protektahan kayo. Sa mga sandaling yun, hindi nagsalita ang mga kapatid ko. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila ng aming ina, kaya naman agad na namagitan ako sa kanila. Nay, ako na pong bahalang kumausap sa kanila. Hayaan mo na lang po muna magpahinga kami dahil hindi rin maayos ang aming pakiramdam eh. Kung ganon anak, ikaw ang siyang magpaliwanag sa mga kapatid mo. Sana wag lumayo ang loob niyo sa amin ng inyong ama. Matapos ang pag-uusap namin ni nanay, hindi ko muna kinausap ang mga kapatid ko dahil alam kong kapag ginawa ko ang bagay na yon, mapupunta lamang sa alitan ang usapan. Kinabukasan, maaga pa lang gising na kaming magkakapatid. Hinanda ko na ang aming agahan at sabay-sabay kaming kumain sa hapag. Sa puntong yon, tahimik kaming kumakain hanggang sa binasag ni tatay ang katahimikang pumapalot sa amin. Nalaman kong masama ang loob ninyong magkakapatid dahil hindi kayo sang-ayon sa aking pagsasanay sa inyo. Maaari niyong sabihin sa akin ng inyong hinaing. Alam niyo naman na ayokong naglilihim ang sino man dito sa ating bahay, lalo na at nakatira tayo sa iisang bubong. Sa mga oras na yon, napayoko na lamang ang aking mga kapatid. Ramdam ko na ayaw nila magsalita, kaya naman lakas loob akong nagsabi ng mga nais sabihin ng mga kapatid ko na hindi nila masabi. Tay, nais po sana naming magtuon muna sa pag-aaral. Nasabi na po namin ito sa iyo noon, kaso hindi ka po pumabor eh. Nagbabaka sakali lang ako, tay, na baka sa pagkakataon nito, pumayag ka na. Napatingin sa akin ng mga kapatid ko matapos kong sabihin ang bagay na yon sa aming ama. Pahintulutan mo na sila, Isme. Isa pa ay mahalaga ang edukasyon sa kanilang magkakapatid. Sa tingin ko, mas makabubuti kung hahayaan natin ang mga bata na gawin ang kanilang nais. Napabuntong hininga si Tatay Isme sa naging pasya ni nanay. Alam namin na sa puntong yon, seryoso ang aming ina. Hindi ko alam, ngunit hindi ko malunok noon ang aking kinakain dahil sa kabang nararamdaman kahit ang mga kapatid ko hindi nagalaw ang kanilang pagkain. Kung ano ang pasya mo, mahal, yun ang susundin. Marahil masyado akong naging mahigpit sa mga bata at baka maging rebelde sila sa atin. Kaya naman sumasang-ayon ako. Ngunit, ipangako nyo sa akin na hindi nyo tatalikuran at kalilimutan ang aking mga bilin. Nawala ang kaba sa aking dibdib nang marinig ko ang pasya ni tatay. Kahit ang mga kapatid ko na mga oras na yon, napangiti dahil sa tuwa. Kung ganun, tay, hahayaan nyo na kaming mag-aral sa pampublikong paaralan at hindi na dito sa bahay. Magiging malaya na kami sa aming nais gawin. Mabilis na tumango si tatay sa tanong ng aming bunsong kapatid na si Bongbong. Labis na galak ang aking naramdaman, lalo na si Kenong dahil mataas ang hangarin nito sa buhay. Basta't ipangako nyo sa amin na hindi kayo gagawa ng bagay na ikasisira ng ating pangalan. Alam nyo kung gaano kahalaga sa amin ng nanay nyo ang ating reputasyon. Aasahan ko ang pagiging responsable ninyo. Kaagad na tumayo kaming magkakapatid at niyakap ang aming mga magulang. Maraming salamat po sa inyong pagsang-ayon. Hindi nyo alam kung gaano nyo kami napasaya sa inyong pasya. Nang dahil sa pangyayaring yun, naibalik ang magandang sabahan ng aming pamilya. Para bang wala nang sisira sa sabahan namin
hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ko nasasabihin pa ang kursong aking kinuha, maging ang aking mga kapatid, dahil wala naman yung kinalaman sa aming kwento. Hindi ko na rin ilalahad pa ang nangyari noong nag-aaral kami dahil wala namang gaanong kaganapan noon. Noong makapagtapos kaming magkakapatid, sinikap namin na magtrabaho upang makatulong sa gastusin sa bahay. Pero natigil kami nang bigla na lamang nagkasakit si nanay. Sobrang nag-alala kami sa kalagayan niya, lalo pa at ayaw nitong magpatingin sa espesyalista o doktor. Nay, magpatingin ka na kaya sa mga doktor. Lumulubha ng iyong karamdaman. Hindi na maganda ang nangyayari sa'yo. Oy, Bongbong! Bakit ba kailangan ng inyong nanay na magpatingin sa mga espesyalista? Kung kaya naman natin siya gamutin dito sa bahay. Bertudes ang inyong ina, kaya makakayanan niyang lampasan ang sakit na mayroon siya. Pero tay, malubha ng karamdaman ni nanay. Hindi na nga natin alam ang gagawin eh. Tanggapin na lang natin na kailangan ng doktor ang tumingin sa kanya. Hahayaan pa ba nating mawala si nanay bago tayo matuto? Wala namang mawawala kung susubukan natin, hindi ba? Hindi nga maaari ang inyong nais. Iwanan niyo na kami. Wala kayong alam sa nangyayari. Kaya naman wag na kayong sumausaw pa sa usapan. Magpahinga na kayo at iwanan kami dito. Bilang panganay sa aming magkakapatid, malaki ang tiwala ko sa aking mga magulang. Kaya naman mas pinili ko na makinig sa sinabi ni tatay. Pero ang dalawa kong kapatid hindi nagpaawat. Palihim silang tumawag ng doktor at pinatingnan si nanay. Kaya naman mas lalong lumala ang sakit nito na ikinagalit ni tatay. Hindi ko alam noon kung dapat bang ipagtanggol ko ang mga kapatid ko o hindi. Pero sa puntong yon, hindi ako nangialam. Nanatili akong walang kibo habang pinapagalitan ni tatay si Kenong at Bongbong. Tay, bakit ba na hindi niyo sa amin sabihin kung anong nangyayari kay nanay? Hindi yung sinisisi niyo kami dahil gumawa kami ng hakbang. Hindi niyo kasi naiintindihan. Sinusuway niyo na ako eh. Hindi niyo ako pinakikinggan. Bakit hindi niyo gayahin ang inyong kuya? Sa halip na umasa sa mga espesyalista, nag-aaral ng lihim na karunungan upang makahanap ng lunas sa sakit ng inyong ina. Anak pa naman kayo ng Bertudes pero walang mga isip. Sa mga oras na yon, ramdam ko ang galit ni tatay. Kahit mga kapatid ko hindi nakasagot. Nakayuko lamang ang mga ito dahil alam nilang mali sila. Ilang segundo ang lumipas. Bigla na lang nangisay si nanay. Kaya naman nabahala kaming magkakapatid. Ngunit agad na pinalabas kami ni tatay. Hindi pa noon malinaw sa amin kung ano ang karamdaman ni nanay, lalo na at hindi sinasabi ni tatay. Tama si tatay. Kailangan kumilos na tayo. Hahayaan ba natin mawala si nanay? Walang mangyayari kung tutunganga tayo at walang gagawin. Panahon na siguro para ipagpatuloy natin ang mga aral na itinuro sa atin ni tatay. Oo nga kuya, sumasang-ayon ako. May punto si tatay. Kahihiyan ng pamilya natin kung wala tayong magagawa para malunasan ang karamdaman ni nanay. Kung sinabi lang sana sa atin ni tatay ang karamdaman ni nanay, magiging madali ang lahat. Matapos sambitin yun ni Kenong, napaisip ako at naalala ang sinabi sa amin ni nanay noong paslit pa lamang kami. Teka, naalala niyo pa ba yung sinabi sa atin noon ni nanay na kapag nagkasakit siya, hanapin natin ang puno ng makabuhay, mag-alay ng sariwang karne ng hayop at usalin ang orasyon na itinuro sa atin ni tatay? Oo kuya, naalala ko yun. Natatandaan ko pa kung saan matatagpuan ang puno ng makabuhay. Baka yun ang kasagutan sa lahat ng nangyayari at yun na ang lunas sa karamdaman ni nanay. Nang dahil sa sinabi ni Bongbong, nabigyan kami ng lakas ng loob. Wala na kaming sinayang na sandali
Umalis kami ng araw na yon. Hindi na rin kami nakapagpaalam pa sa aming ama. Dala ang buhay na tupa. Nagtungo kami magkakapatid kung saan nakatanim ang puno ng makabuhay. Inalay namin doon ang tupa. Sabay-sabay na inusal ang orasyon at dito nagpakita sa amin ang isang diwata. Ano ang inyong pakay sa pag-aalay ng tupa? Alam ko ang inyong lahi. Mula kayo sa angkan ng Bertudes, kaya hindi na ako magtataka kung paano nyo nalaman ang puno ng makabuhay. Hindi ako makapaniwala noon sa aking nakikita. Yun ang kauna-unahang beses na nakakita ako ng isang diwata. Gaya sa mga kwento ni nanay, parehong-pareho ang wangis ng diwata sa aming harapan. Ang aming ina ay mayroong karamdaman na hindi namin alam kung paano lulunasan. Noong paslit pa lamang kami, naikwento niya sa amin ang tungkol sa puno ng makabuhay. Kaya naman, nagbabakasakali kami na ito na ang susi upang gumaling ang aming ina. Natigilan ng diwata sa sinambit ni Kenong. Sandali itong natahimik at tila ba nag-iisip. Ibibigay ko ang lunas sa karamdaman ng inyong ina. Ngunit kailangan niyong malagpasan ng aking pagsubok. Walang pag-aalinlangan na pumayag kami sa pagsubok ng diwata, kahit pa na hindi namin alam kung ano ang ibibigay nito sa aming pagsubok. Unang sinubok ng diwata si Bongbong. Bigla na lamang nawala sa harapan namin ng diwata at ang aming kapatid. Makapasa kaya si Bunso sa pagsubok ng diwata, kuya? Sana naman oo, para magtagumpay tayo. Tiwala lang, Kenong. Alam ko makakayanan niyo ni Bongbong. Ipagdasal natin siya nang sa ganun ay magtagumpay ang ating kapatid. Sumang-ayon si Kenong sa aking sinabi. Sabay kaming nagdasal upang magtagumpay si Bongbong. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Bongbong kasama ang diwata. Binabati kita, Bongbong. Naipasa mo ang pagsubok ko sa iyo. Sana'y ganun din kayong dalawa. Matapos na batiin ng diwata si Bongbong, sabay niya kaming sinubok ni Kenong. Hindi nasabi sa akin ni Kenong maging ni Bongbong ang pagsubok na ibinigay sa kanila ng diwata. Kaya naman ang pagsubok na kinaharap ko ang siyang may kukwento ko sa inyo. Pagmulat ko ng mata, nakita ko noong bata pa ako. Lahat ng alaalay nagbalik sa akin. Naalala ko ang lahat ng hirap na dinanas ko noon kay nanay. Hindi ko alam kung bakit yon ipinakita sa akin, pero isa lang ang alam ko. Sinusubok ako noon ng diwata. Alam ko ginawa yan lahat nila nanay upang ihanda ko. Mahal ko ang aking mga magulang. Kaya naman, ano man ang ginawa sa akin noon, alam kong para sa akin ang lahat ng yon. Matapos kong sabihin ang mga katagang yon, lumitaw ang isang malaking ahas sa aking harapan. Napaatras ako nang bigla na lamang ako nitong atakihin. Nag-isip ako ng paraan upang malabanan ang malaking ahas. Pumikit ako. Inusal ang orasyon na pumasok sa aking isipan at ang unang bagay na nakita ko ay ang malaking kawayan. Kinuha ko yon at ginamit upang labanan ang ahas. Nang masugatan ko ito, umatras ang ahas. Ilang sandali ang lumipas, inilabas nito ang isang kulay dilaw na bato. Kung aking ilalarawan, kasing laki ito ng holen, makinis at kumikinang. Binabati kita, Adong. Nakapasa ka sa aking pagsubok. Ganon din ang iyong kapatid. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang lunas sa karamdaman ng inyong ina. Bukod pa doon, ginagantimpalaan ko kayo dahil sa inyong katatagan at pagmamahal. Lahat ng kalaban ninyong nilalang ang inyong magiging gabay mula sa araw na ito. Tataglay nyo rin ang kanilang lakas na taglay. Muli, binabati ko kayo sa inyong tagumpay. Hindi ako makapaniwala noon sa aking narinig. Agad na ibinigay sa akin ng diwata ang lunas at ang gantimpala.
Labis din na saya ang naramdaman ng aking kapatid dahil sa wakas, hawak na namin ang lunas sa karamdaman ng aming ina. Maraming salamat po sa inyong ipinagkaloob sa amin. Makakaasa po kayong gagamitin namin sa kabutihan ang inyong bigay. Utang namin sa iyo ang buhay ng aming ina. Matapos na magpasalamat, umuwi na kaming magkakapatid at agad na ipinainom kay nanay ang lunas na bigay ng diwata. Wala pang ilang segundo, nanumbalik ang sigla ng katawan ng aming ina. Umupo ito at niyakap kaming magkakapatid. Labis na saya ang naramdaman naming magkakapatid dahil sa wakas, gumaling na si nanay. Nay, ano po bang nangyari sa inyo? Tsaka bakit hindi alam ni tatay ang lunas sa inyong karamdaman? Di ba po dapat alam niya yon dahil itinuro mo sa kanya ang lahat ng kaalaman na meron ka? Sa puntong yon, kahit ako ay napaisip sa tanong ng aking bunsong kapatid. Tama ito. Maalam si tatay sa lahat ng halamang gamot at tinuruan ito ni Lolo, kaya nakapagtatakang hindi niya alam ang tungkol sa puno na makabuhay. Patawarin ninyo ako, anak. Ngunit ang lahat ng nangyari, ginawa lamang namin upang subukin kayong magkakapatid. Ngunit tunay na nagkaroon ako ng karamdaman. Ngunit ako mismo ang nagsabi sa inyong ama na hayaang kayo ang tumuklas sa lunas sa aking karamdaman. Hindi ako makapaniwala na nagawa kaming linlangin ng aming ina upang subukin ang aming kakayahan. Agad na napakalas kami sa aming pagkakayakap sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Nay, bakit yun naman ginawa ang bagay na yun? Paano kung hindi kami nakaisip o nakahanap ng lunas? Hindi mo dapat ginagawang biro o pagsubok ang iyong sariling kapakanan. Napangiti si nanay sa sinambit ni Kenong. Kahit ako ng mga sandaling yon ay nabigla. Alam ko na kaya ninyong mahanap ang lunas. Kaya naman, tiwala ako sa inyong tatlo. Mga anak ko kayo, kaya't alam ko ang inyong kakayahan. Sa akin kayo nang galing, kaya ramdam ko ang lakas na meron kayo. Naluha na lamang kami sa sinabi ni nanay. Kahit pa hindi makatwiran ng kanyang dahilan, masaya kami dahil naging maayos na ang pakiramdam nito. Nang tuluyang gumaling si nanay, saka lamang nila inilahad ni tatay ang tunay na nangyari. Si nanay ay tinaniman ng lason sa katawan ng isang magaling na mambabarang. Nangyari ito noon, gaya ng kwento sa amin ni nanay noong paslit pa kami. Hindi ko man mailarawan sa inyo ng maayos kung paano yun nangyari. Sapat na ang detalyeng sinabi ko upang mailarawan sa isipan nyo ang buong nangyari. Matapos ang pangyayaring yon kay nanay, akala namin wala nang lalala pa doon, ngunit nagkamali kaming magkakapatid. Mga anak, kailangan nating umuwi sa Zamboanga. Kailangan ng inyong Tiyo Bido ang aking tulong, lalo na't marami na naman ang gumagampala sa baryo. Si Tiyo Bido ay hindi namin kaano-ano. Matalik lamang itong kaibigan nila nanay, kaya naman tinawag namin itong Tiyo. Bakit, Isme? Ano na naman ba ang kaguluhang nagaganap sa Zamboanga? May naghahasik na naman ba ng kasamaan? Ganun na nga, mahal. Kumakalat na naman ang mga nambibiktima sa mga buntis at mga sanggol. Sa tingin ko'y bumalik na naman ang mga kiwig at tiga-bulak. Alam naman natin kung gaano kabangis ang ganong klase ng aswang. Hindi sila pangkaraniwan. Kailangan na nga nating bumalik. Ngunit paano naman dito? Sinong mamumuno sa ating baryo? Sila na muna. Sila na muna ang mamumuno at bahala dito. Ang mahalaga ay makauwi tayo sa Zamboanga upang matapos na ang kaguluhan doon. Nagdesisyon ang aming pamilyang bumalik sa Zamboanga at ang pagpapasyang yun pala ang magbabago sa aming buhay. Labis ang sayang naramdaman nila nanay dahil nakatungtong muli kami sa kanyang kinagisnang probinsya. Bagamat naninibago kaming magkakapatid, naging masaya kami sa Zamboanga.
Mabubuti ang mga tao. Kagaya namin, may kakayahan din sila na wala ang ordinaryong tao. Maligayang pagbabalik sa ating baryo! Masaya kami na sa wakas. Nagbalik na ang dating namumuno sa baryong ito. Kay tagal nyo ring nawala, kaibigang Isme. Sabi ko naman sa inyo noon, kapag kailangan nyo ang aming tulong, darating kami ng walang pasabi. Nakarating sa akin ang sulat mo. Kaya naman, ora-oraday nagpasya kami mag-asawa. Marami na ang nalagas sa mga kabaryo natin, Isme. Lalo na ang mga inosenteng tao. Pinuntiryan nila ang mga mahihina. Ilang pamilya na nagluksa. Sa tingin ko'y nagsimula na ang propesiya ng yumaong babaylan. Lahat kami ay natahimik sa sinabi ni Tio Bido. Kahit si tatay at maging si nanay na natiling tahimik, tila ba napaisip sila sa sinabi ni Tio Bido. Sa totoo lang, ng araw na yon, unang beses naming nalaman ang tungkol sa propesiya. Wala kasing nababanggit doon sa amin sila nanay. Propesiya? Anong nakatakdang mangyari? Bakit parang natahimik po kayo ng banggitin nyo ni Tio Bido, tay? Malalim na napumbuntong hininga si tatay sa naging tanong ni Kenong. Kayo ang tinutukoy sa propesiya. Ang tatlong bertudes na magiging tagapagtanggol sa baryong ito. Kaya naman, mula sa inyong pagkabata, tinuruan at hinanda ko kayo dahil sa nakaatang sa inyong responsibilidad. Lumayo kami ng inyong ina dito sa ating baryo upang iwasan ang propesiya. Ngunit tila hindi yun nagbago. Ayaw namin na ilagay sa inyong mga kamay ang kapakanan ng buong baryo dahil alam namin na malaking responsibilidad yon na maaari ninyong ikapahamak. Ngunit naganap na at hindi natin matatakbuhan ang inyong kapalaran. Sa mga sandaling yon, unti-unting naging malinaw sa aming magkakapatid ang lahat. Kaya pala, naging mahigpit kayo noon sa amin upang ihanda kami sa araw na ito. Kung ganon, ano ang dapat namin gawin, Itay? Sana noon pa lang sinabi niyo sa amin ang tungkol sa propesiya para hindi kami nag-alinlangan magsanay. Narinig mo ang sinabi ng iyong ama. Hinanda namin kayo sa paraan na alam naming hindi kayo mapapahamak. Bilang mga itinakda, marami ang nagtatangka sa inyong buhay. Kaya naman kahit hindi bukal sa aming puso, pinaghigpitan namin kayo. Patawarin niyo kami kung itinago namin sa inyong magkakapatid ang napakahalagang bagay na ito. Hindi kami nagalit o nagtampo sa aming mga magulang dahil nauunawaan namin ang takot sa kanilang puso. Sapat naman ang paliwanag na sinambit ni nanay at tatay. Ngayong alam niyo na ang propesiya, maging maingat kayong tatlo dahil alam kong binabantayan ng mga kalaban ng inyong kilos. Naghihintay lamang ang mga ito ng tamang tiyempo upang atakihin kayo. Malabong mangyari yun, Bido. Hanggat may dugo pang dumadaloy sa aking katawan, hindi ako papayag na makanti nila ang mga anak ko. Dadaan muna sila sa butas ng karayom bago nila magawa yon. Namangha kami sa sinabi ni tatay, ngunit sineryoso naming magkakapatid ang sinabi ni Tio Bido. Alam namin na hindi basta-basta ang mga kalaban, kaya naman itinaktak namin sa aming mga isipan ang babala ng mga nakatatanda. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpahinga kaming pamilya, pero ng gabing yon, hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog sa hindi ko malamang dahilan. Tumayo ako sa aking higaan, lumabas sa sala at dito ko napagtanto na hindi rin mapakali ang dalawa kong mga kapatid. Kaya naman, agad kong kinausap ang mga ito. Napapaisip rin ba kayo kagaya ko? Hindi ako makatulog sa hindi ko malamang dahilan eh. Ganon din ba kayo? Oo, kuya. Parang sinisilihan ang tumbong ko eh. Pakiramdam ko, may hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Ganon din ako. Subukan kaya natin magbasid sa paligid
Baka may mga kalaban. Nagpasya kaming magkakapatid na magmasid sa paligid. Ilang sandali ang lumipas. Nagpakita sa amin ang diwata na tagapagbantay sa puno ng makabuhay. Nasa kapahamakan ng mga tao. Kailangan nila ang inyong tulong. Magmadali kayo. Palaging tandaan ang pagsubok na ibinigay ko sa inyo noon. Malaki ang tiwala ko na kayo ang makakapagbalik ng katahimikan sa baryong ito. Matapos kaming balaan ng diwata, bigla na lamang itong nawala. Agad naming pinakinggan ang babala ng diwata. Kumilos kaming magkakapatid, gamit ang trabong kong tinaglay ko sa kabal ng ahas. Lahat ng katangian ng nakalaban kong ahas noon sa pagsubok ng diwata, tinaglay ko ng gabing yon. Samantala si Kenong naman, inilabas ang maliit na punyal. Laking gulat namin ni Bongbong nang maging espada yon. Samantalang si Bongbong naman, taglay ang pangil ng bayawak. Nakalaban ko noon sa pagsubok ng diwata ay isang engkanto. Ipinagkalob niya sa akin ng espada niya, kaya naman iniingatan ko ito. Pangil ng bayawak ang aking tangan. Ipinagkalob ito sa akin ng bayawak. Kumilos na tayo bago pa may mapahamak. Sabay-sabay kaming umalis na magkakapatid. Binanggit lamang nila sa akin ang kanilang mga tangan, ngunit ang ibang detalye hindi nila naikwento. Nagpasya kaming magkakapatid na maghiwa-hiwalay upang marami kaming matulungan, ngunit wala kaming napansin na kakaiba. Kaya naman, muli kaming nagkita-kita hanggang sa nakarating kami sa bahay ni Tiyo Bito. Dito namin napansin na bukas ang pintuan ng kanilang bahay kahit pa 10 oras na yon ng gabi. Alam agad namin na may mali, kaya naman maingat kaming nagmasid sa paligid hanggang sa lumapit kami at dito namin nakita ang grupo ng mga kalalakihan na hindi namin kilala. Si Tiyo Bito yun ah. Hindi ba natin siya tutulungan? Nasa panganib ang buhay niya. Kumilos na tayo habang maaga pa. Susugod na sana si Kenong, pero mabilis ko itong hinawakan. Sinenyasan ko ito na manahimik at pinakinggan namin ang usapan ng mga ito. Wala kayong mapapala sa akin. Patayin niyo man ako. Hindi ko tatarantaduhin ang aking mga kaibigan. Hindi niyo ako magagamit laban sa mga itinakda. Kaya nagsasayang lamang kayo ng oras sa akin. Kahit paslangin ko pa ang iyong asawa, hindi ka pa rin susunod sa akin. Alam mo ang kaya namin gawin. Sa puntong yon, doon na kami kumilos na magkakapatid bago pa may papahamak sa pamilya ni Tiyo Bito. Anong ginagawa niyo dito? Umalis na kayo! Hayaan niyo na kami! Ito ang aming kapalaran! Hindi namin pinakinggan ang sinabi ni Tiyo Bito. Mabilis na kinalaban namin ang mga walangyang mga kiwig. Si Bongbong, agad na kinalaga ng pamilya ni Tiyo Bito. Samantalang kami ni Kenong, mabilis na nilusob ang mga kalaban. Bongbong, itakas mo na sila dito. Kami nang bahala ni Kenong sa mga kalaban. Isama mo na rin si Tiyo Bito at iparating niyo kay tatay ang nagaganap dito. Magmadali kayo! Mabilis na sinunod ni Bongbong ang sinabi ko. Upang makaalis ng ligtas sila Bongbong, hinarangan namin ng mga kalaban, kaya naman ligtas na nakaalis ang aking kapatid, maging si Tiyo Bito. Kayo pala ang sinasabi sa propesiya na uubos sa aming lahi. Mukhang mga wala kayong alam. Ngunit hindi ko mamalaitin ang inyong kakayahan. Lalo na at kayo ang mga itinakda. Ang dami mong satsat. Sabi mo sa amin kung sino ang nag-utos sa inyo na gawin ang bagay na ito. Tinatanong pa ba yan? Natural lang aming pinuno. Wala kaming ibang ninais kundi ang pamunuan ng baryong ito. Pararamihin namin ang aming lahi at sasakupin ang buong mundo. Sa puntong yon, hindi namin napigilan ng aking kapatid na hindi matawa sa taas ng pangarap ng nilalang sa aming harapan. Nangangarap ata kayo ng tulog. Dito pa nga lang sa aming baryo, hirap na kayong sakupin. Buong mundo pa kaya? Sa dami ng magagaling na albularyo at antikero, hindi ba ninyo naisip na madadaig kayo?
Magagawa namin yon kapag nagawa naming talunin ng mga itinakda at kapag naubos namin ang mga bertudes sa baryong ito. Kukunin namin ang mahiwagang aklat ng yumaong babaylan kung saan nakalathala ang lahat ng kapangyarihan na taglay ng isang malakas na babaylan na may dugong bertudes. Natahimik kaming magkapatid dahil hindi namin alam na may ganoong bagay. Hindi namin alam kung nasaan ito, kahit sila tatay hindi nabanggit ang bagay na iyon sa amin. Sa kuryosidad, napatanong ako sa nilalang na nasa harapan namin. Hoy, pangit! Nasaan ba ang mahiwagang librong sinasabi mo? Gusto ko malaman kung nasaan ito. Kuya naman, anong klaseng tanong yan? Natural hindi niya sasabihin sa atin. E di naunahan pa natin sila kung sasabihin nila, hindi ba? Shh, tumahimik ka lang dyan. Malay mo, uto-uto pala itong kubag na ito at sabihin sa atin kung saan matatagpuan ang libro. Nang mga sandaling yon, nakita ko ang pagkagulat sa mata ng nilalang. Kahit itago niya, napansin ko yon. Hindi nyo alam ang mahiwagang libro? Ibig sabihin, hindi nyo ito hawak? Ha! Madali lang pala sa amin na matalo kayo! Walang sabi-sabing, bigla na lamang kaming inatake ng nilalang. Ngunit bago pa man ito makalapit sa amin, sinaksak ito ni tatay na kararating lang. Umalis na kayo dito, Nildo! Bago ko pa kayo ubusing isa-isa at iparating ninyo sa inyong pinuno. Nagbalik na ako upang ubusin ang inyong lahi! Ramdam namin ang takot na naramdaman ng mga kiwig. Nagtakbuhan ito at inalalayan ang nilalang na tinawag ni tatay na Nildo. Ayos lang ba kayo mga anak? Umuwi na tayo. Malubha ang natamong sugat ni Bongbong. Pero nagpapahinga na siya ngayon. Nagkatinginan kami ni Kenong sa sinambit ni nanay dahil maayos na umalis si Bongbong, kaya't nagtaka kami. Pero nay, umalis dito nang walang galos si Bunso. Anong nangyari sa kanya? Sinundan ba sila ng mga kiwig? Hindi rin namin alam. Nagpunta agad kami dito matapos lunasan ng inyong ina ang sugat ni Bongbong. Si Bido na lamang ang siyang talugin natin. Matapos malaman ng sinapit ng bunso naming kapatid, mabilis na bumalik kami sa bahay. Laking pasasalamat namin dahil naagapan agad ang tinamo nitong sugat. Tiyo Bido, ano pong nangyari sa inyo habang patungo dito sa bahay? Bakit ito sinapit ng aming kapatid? Sinalakay kami ni Ismael. Gaya ng sinabi ko, handa sila sa inyong tatlo. Kahit may tangan na inyong kapatid, nagawa niya itong masugatan ng maluba. Kaya naman dapat lang na magdoble ingat kayo. Pero salamat sa pagligtas sa amin, kahit na pinaalis ko na kayo. Wala po yun. Tungkulin namin na tulungan ng lahat na nangangailangan sa abot ng aming makakaya. Makakaasa kayong simula sa araw na ito, hindi na kailangang matakot ng ating mga kabaryo dahil handa kaming magbuwis ng buhay para sa lahat. Napangiti sila nanay sa sinambit ng aking kapatid at bigla namang nagtanong si tatay. Paano nyo nga pala nalaman na nasa kapahamakan sila Bido? Nagmasid ba kayo sa paligid ng walang pahintulot namin? Parang ganun na nga po tay. Pero binigyan kami ng babala ng diwata na tagapagbantay sa puno ng makabuhay. Sinabihan niya kami, kaya naman hindi na kami nakapagsabi sa inyo dahil sa kagustuhan na matulungan ang sino mang nasa panganib. Hindi pa rin tayo pinababayaan ni Inang Diwata. Ngunit sa susunod, magsabi kayo ng hindi malagay sa panganib ang inyong buhay. Hindi pa sapat ang inyong kaalaman upang labanan ang lahat ng kaaway. Tay, nabanggit kanina na nakalaban namin ang tungkol sa mahiwagang libro. Nasa inyo po ba yun, tay? Mukhang yun ang susi upang matalo natin ang mga kalaban. Natahimik ang lahat nang banggitin ko ang mahiwagang libro. Bakas sa kanilang mata ang kalungkutan. Nasa pangangalaga noon ni Itay ang mahiwagang libro. Ngunit nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mabuti at masama. Mas pinili niyang itago ito sa isang lugar na walang sino man ang makakaalam. Mayroong liham si Itay na iniwan ngunit walang sino man ang makaunawa
At ayon kay inay, iilan lamang ang may kakayahan na unawain ito, lalo na at kapanahunan pa ni Itay ang salitang kanyang ginamit sa liham. Natigilan ako sa sinambit ni nanay dahil itinuro sa akin ni Lolo ang kanilang salita noong kapanahunan niya. Alam kong salita nila, Lolo. Itinuro niya yun sa akin nung nabubuhay pa siya dahil magagamit ko daw yung pagdating ng panahon. Maaari ko po bang mabasa ang liham ni Lolo? Kaagad naman na kumilos si nanay. Inilabas nito ang isang liham na may kalumaan na. Agad ko yung binasa at nalaman kung nasaan ang mahiwagang libro. Ano ang laman ng liham, kuya? Sa tingin mo ba'y mahirapan tayo na makuha yon? Sa bundok Dabya matatagpuan ang mahiwagang libro. Ngunit binabantayan ito ng 3 nilalang na may katangian ng kabantag ng ahas, kapangyarihan ng pinunong engkanto at bayawak. Mukhang magagawa natin makuha yon dahil ang mga nabanggit na kakayahan ay taglay natin magkakapatid. Pero malubha pa ang sugat ni Bongbong. Kailangan gumaling muna siya ng tuluyan bago tayo tumungo sa bundok Dabya. Nagpasya kaming pamilya na hintayin ang paggaling ni Bongbong. Habang nagpapagaling ito, nagsanay naman kami ni Kenong at minabuti na magbantay sa baryo. Mula ng araw na yon, walang napahamak o namatay na aming kabaryo. Inakala namin na natakot ang mga kalaban, ngunit nagkamali kami. Makalipas ang 1 linggo, tuluyang naging mabuti ang pakiramdam ni Bongbong, kaya naman naghanda na kami. Mag-iingat kayo mga anak. Nais ko mang sumama sa inyo, ngunit kakailanganin ako ng ating mga kabaryo. Tiwala ako magagawa niyong makuha ang mahiwagang libro. Hihintayin namin ang inyong pagbabalik. Nagyakapan kaming pamilya at sinamahan kami ni Tio Bido sa pag-akyat sa bundok Dabya. Samantalang, sinananay naman ay naiwan sa baryo. Hindi namin alam kung ano ang pagsubok na aming kakaharapin, ngunit tiwala kami magtatagumpay kami sa misyong yun. Nagpatuloy kami nila Tio Bido sa pag-akyat sa bundok hanggang sa nakarating kami sa pusod nito. Dito ay bigla na lamang kaming inatake ng mga kiwig kasama na naman nila si Nildo. Walang ya. Ikaw na naman. Wala ka pa bang kadala-dala? Dapat tinuluyan ka na ni tatay para hindi ka nahadlang. Narito rin ba kayo para sa mahiwagang libro? Salamat nga pala sa iyo, Adong. Nalaman namin kung saan matatagpuan ito. Lintik, narinig nila ang usapan natin sa bahay. Tama nga si Tio Bido. Nagmamasid kayo sa bawat galaw namin. Galit na galit si Kenong sa kalaban. Akmang susugurin niya ito nang pigilan siya ni Tio Bido. Umalis na kayo. Ako na bahala sa mga ito. Kapag inabot kayo ng gabi, delikado na dito sa bundok. Magkita na lamang tayo sa bahay niyo kung sakali man na makaligtas ako. Alam kong kumikilos na sila sa Ismael, kaya lumakad na kayo bago pa kayo maunahan sa mahiwagang libro. Ayaw man namin na iwanan si Tio Bido, ngunit nakasalalay sa aming magkakapatid ang kapakanan ng aming baryo. Dali-dali kaming umalis na magkakapatid. Ang ibang kasamahan ni Nildo ay sinubukan pa kaming harangan, ngunit mabilis namin silang natalo. Hanggang sa nakarating kami sa tuktok ng bundok. Dito namin nakaharap ang gintong ahas. Kulay pula ang mga mata at kakaiba ang itsura nito. Dali-dali ko itong nilabanan at pinauna ko na ang aking mga kapatid. Naging mahirap para sa akin na kalabanin ang higanteng ahas. Ginamit ko ang kakayahan ng trabong ko. Naramdaman ko na kasama ko ang aking gabay. Inatake ako ng gintong ahas. Sinubukan itong tuklawin ako, ngunit mabilis ko itong naiwasan. Gamit ang malakas na suntok, inatake ko ang ahas, ngunit tila ba yun hindi tumalab. Patuloy akong inatake ng ahas hanggang sa bigla na lamang itong gumanga. Dali-dali kong dinampot ang matulis na kawayan at nang akmang lulunukin ako nito, itinusok ko ang kawayan sa tiyan nito. Napaatras ang gintong ahas.
Nagpupumiglas hanggang sa napahiga ito sa lupa. Bigla na lamang itong nawala at narinig ko ang tinig ng diwata. Binabati kita, Adong. Matagumpay ka sa unang pagsubok. Magmadali kayo bago mauna ang kalaban. Dali-dali akong umalis at sinundan ang aking mga kapatid. Naabutan ko si Kenong na nilalabanan ang isang engkanto. Nagtatagisan ng mga ito ng lakas. Sige na, kuya. Kaya ko ito. Magmadali ka at puntahan si Bongbong. Paniguradong nilalabanan niya rin ang ikatlong pagsubok. Mabilis na pinuntahan ko si Bongbong, ngunit napagtagumpayan na nito ang ikatlong pagsubok. Dali-dali kaming nagmadaling umalis at nang magtagumpay si Kenong, sabay-sabay kaming nagpunta sa kung nasaan ang mahiwagang libro. Ngunit naroon na si Ismael at hawak yun. Mukhang nahuli na kayo dahil hawak ko na ang mahiwagang libro. Babagal-bagal kasi kayo. Pinagpaguran nyo. Pero ako ang makikinabang. Hindi kami pumayag na magkakapatid. Hinanda namin ang aming sarili at nilabanan ng mga ito. Sa gitna ng labanan, tumakas si Ismael, ngunit agad ko itong nasundan. Kaya naman kaming dalawa ang nagharap. Hindi ako papayag na masayang ang aming pagod at hindi ko hahayaan na makamit ninyo ang inyong masamang plano. Babawiin ko sa inyo ang mahiwagang libro. Ipinikit ko ang aking mata. Humingi ako ng lakas sa aking gabay at hindi naman ako nito binigo. Ramdam ko ang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking katawan. Dali-dali kong sinugod ang kalaban. Mabilis akong kumilos at inusal ang bawat lumalabas sa aking isipan. Ginamit ko ang talas ng aking isipan at palihim akong umatake. Ginamit ko ang kakayahan ng trabong ko na magtanggal ng galit sa kalaban. Nang huminahon si Ismael, mabilis kong inagaw sa kanya ang mahiwagang libro. Ngunit laking gulat ko nang bigla na lamang nitong hablutin ang suot kong kwintas kung saan nakalagay ang trabong ko. Sinipa ako nito. Napahiga ako sa lupa at nanghina. Para bang naubusan ako ng lakas, ngunit niyakap ko na mahigpit ang mahiwagang libro. Matigas kang bata ka. Akin na ang mahiwagang libro kung ayaw mong tanggalan kita ng buhay. Hindi ako nagpatinag sa banta nito. Tumayo ako at pilit na lumaban. Ginamit ko ang lahat ng itinuro sa akin ni tatay, ngunit hindi yun sapat. Duguan na ako nang dumating ang aking mga kapatid. Tigilan mo ang aming kuya! Kami ang harapin mo! Walang yaka! Mabilis na sumugod si Kenong. Nagawa nitong masugatan sa pisngi si Ismael at kumilos si Bongbong. Pinagtulungan nilang dalawa ang kalaban hanggang sa ito'y natalo nila, ngunit mabilis itong nakatakas. Hahabulin pa sana ito nila Bongbong, ngunit pinigilan ko sila. Matagumpay naming nakuha ang mahiwagang libro. Bumaba kami ng bundok at sa daan nakita namin ang walang buhay na katawan ni Nildo kasama na si Tiyo Bito. Labis na lungkot ang aming naramdaman dahil isinakripisyo nito ang sarili, magtagumpay lamang kami. Umuwi kami sa bahay bitbit ang mahiwagang libro, maging ang bangkay ni Tiyo Isme. Ngunit pagdating sa aming tahanan, inabutan namin ang napakaraming tao sa labas ng aming bahay. Binalot ng kaba ang aming puso hanggang sa nakarating kami sa balkonahe. Dito namin nakita ang aming ina. Umiiyak habang yakap-yakap ang aming ama na wala ng buhay. Para bang nanlambot ang aming tuhod sa nasaksihan namin. Ano pong nangyari, Nay? Paano humantong si tatay sa ganito? Sino ang pumaslang sa kanya? Sinalakay kami ng mga tigabulak at kiwig. Pinamumunuan ito ni Henry. Nilabanan namin sila pero nagawa nilang paslangin ng inyong ama. Hindi namin alam kung paano sila lalabanan. Kaya naman,
Isinakripisyo ni Esme ang kanyang buhay para sa kapakanan ng lahat. Naubos ng inyong ama ang mga lumusob sa amin. Ngunit nakatakas si Henry. Ngunit hindi na mahalaga ang nangyari. Nakuha niyo ba ang mahiwagang libro? Agad na ipinakita naming magkakapatid ang mahiwagang libro. Nagbigkas ng orasyon si nanay na hindi namin naunawaan. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na pinatagal pa at inilibing si tatay. Ipinangako naming magkakapatid na hindi masasayang ang pagsasakripisyo nila ni Tio Bito. Sa tulong ni nanay, ginabayan niya kami upang maaral ang mga nakasulat sa libro. Hindi naman naging mahirap sa amin ang pag-aaral, lalo na at mga bertudes kaming magkakapatid. Makalipas ang ilang buwan na paghahanda, nagpasya kaming salakayin ang lugar ng mga kalaban. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan nila ang ginawa nila kay tatay, maging kay Tio Bito. Walang araw na hindi ko inasam ang kanilang kamatayan. Sasama ako sa inyo mga anak. Hindi ako mapapalagay kung naririto lamang ako at hihintayin kayo. Nay, mas makabubuting narito ka lamang. Ingatan mo ang mahiwagang libro at sisikapin na ubusin ang ating mga kalaban. Hindi namin hahayaan na magtagumpay sila. Umaasa akong babalik kayo mga anak. Ipangako niyo sa akin, hihintayin ko kayo. Pakiusap, hindi ko kakayanin pa kung maging kayo'y mawala sa akin. Diyakap naming magkakapatid si nanay. Nangako kami na babalik kami, kahit na hindi kami sigurado na matutupad namin ang pangakong yun. Umalis kami dala ang pangako at pag-asang may babalik ang kapayapaan ng aming baryo. Maingat kaming sumugod sa kuta ng kalaban. Nang makarating sa mismong lugar, nakita namin na mangilan-ngilan na lamang ang mga ito. Hinintay namin na magtipon-tipon ng mga kalaban. Narinig namin ang kanilang usapan. Tiyak kong pinag-aaralan na ng 3 bertudes ang laman ng mahiwagang libro. Matagal tayo nagsanay, kaya ngayong araw susugod tayo sa kanila. Hindi nyo na kailangan magtungo roon. Dahil kami na mismo ang pumunta dito para tapusin kayo. Nagulantang ang kalaban sa pagsulpot namin. Bakas sa mata nila ang kaba, kahit pa nagmamatapang ang mga ito. Sa wakas, nakaharap ko na rin kayo. Masaya akong makita kayo. Kaya nga pala, nakikiramay ako sa pagkamatay ng inyong ama. Hindi namin kailangan ng inyong pakikiramay, lalo na't ikaw ang siyang pumaslang sa kanya. Pasensya na, hindi ko kasalanan kung nagpakabayani ang inyong ama. Pinili niya yun at ginusto niya. Kaya wag niyo akong sisihin. Walang pagpipilian si tatay, kundi gawin ang bagay na yun upang hindi kayo magtagumpay. Gayunpaman, kami ang sisingil sa inyong kasalanan. Yun ang naging hudyat upang salakayan namin ng mga kalaban. Ginamit ko ang trabungko ng walang pag-aalinlangan. Mas pinalakas ang kakayanan nito dahil sa aking natutunan sa mahiwagang libro. Kami ng aking gabay na ahas ay naging iisa, mabagsik at malakas. Pininturya ko si Henry, lalo na at ito ang pumaslang sa aming ama. Nakita ko naman si Kenong na nilabanan si Ismael. Base sa pagkakatanda ko, may lihim na kapangyarihan ng espada ng aking kapatid mula sa Engkanto. Ginamit niya yon upang labanan si Ismael. Si Bongbong naman ang siyang kumalaban sa natitirang mga kiwig at tigibulak. Hindi naging madali ang lahat, lalo na at may taglay na kabal ang aming mga kalaban. Gaya namin, may tangang mutya din ng mga ito. Hindi ba kayo natatakot na sumunod sa inyong ama at maging kay Bito? Sinubukan kaming kutyain ng kalaban, ngunit hindi namin yung pinakinggan. Bagkus nagtuon kami sa laban. Inihanda ko ang aking kamao. Inusal ang orasyon at ramdam ko ang kamandag ng gabay. Sinugod ako ni Henry at sinalubong ko ang kanyang atake. Sinuntok ko ito sa puso at nakita ko ang pagsuka nito ng dugo. Kabandag ng ahas, lasunin ang buong katawan.
Aking tangan na mutya, kitilin ang kanyang buhay. Matapos kong bigkasin ang katagang yon, napaluhod sa lupa si Henry. Kita ko ang pagkalat ng lason sa kanyang buong katawan. Unti-unti itong napahiga sa lupa. Nagkulay itim ang labi nito hanggang sa binawian ng buhay habang nakadilat. Nakita ko si Bongbong na nilalabanan ang mga natitirang kiwig. Ilang sandali ang lumipas, nakita ko kung gaano ito kabangis. Gaya ng bayawak, mabangis at hindi mo asahan ang pag-atake ni Bongbong. Ilang sandali ang lumipas, nakita kong kayang-kaya na ni Bongbong ang mga kalaban. Kaya naman hinayaan ko na itong tapusin ang mga kalaban. Hinanap ko si Kenong at nakita kong sugatan ito. Hindi ko inaasahan na magagawa itong sugatan ni Ismael. Sa inyong magkakapatid, ikaw ang pinakamayabang ngunit mahina ka naman. Hayaan mong tapusin ko ang iyong paghihirap ng sa ganon. Makapagpahinga ka na gaya ng iyong ama. Akmang sasaksakin nito si Kenong. Hinagis ko kay Ismael ang palaso na nasa aking harapan. Tinamaan ito sa mukha at napukaw ko ang kanyang atensyon. Ako ang iyong harapin. Tama nga si nanay. Malakas ka, pero puro satsat. Galit na tinignan ako ni Ismael. Bigla itong nawala sa harapan ng aking kapatid at sinakal ako. Ngunit tinawakan ko ang kamay nito ng ubod ng lakas. Dahan-dahan ko yung binali at kahit na pinipigilan niya, nagawa ko pa ring baliin ang kanyang kanang kamay. Lintik! Akala mo bang magtatagumpay ka na talunin ako? Hindi ako papayag! Napatay mo man si Henry ngunit ako, malabong mangyari yun! Hindi na ako sumagot pa. Sa pagkakataon na ito, hindi ko nasuot sa aking lieg ang trabong ko. Inilagay ko ito sa parte ng aking katawan na hindi mahawakan ng kalaban. Napansin ko na tila ba may hinahanap ito. Kaya naman, pinuna ko siya. Anong hinahanap mo? Ang tangan ko ba? Pasensya na, pero natuto na ako sa una nating laban. Kaya naman hindi mo na yan makukuha pa. Matapos kong sabihin ang mga salitang yon, ubod ng lakas ko itong sinuntok. Ngunit sa pagkakataon na yon ay naiwasan niya. Sumugod ito at tinamaan ako sa tiyan. Napasuka ako ng dugo dahil malakas ang kanyang atake. Bahagya akong nanghina ngunit hindi ko yon ininda. Nagdasal ako at hiningi ang lakas ng gabay. Nagsanib puwersa kami ng gabay na ahas. Hinanda ko ang aking sarili sa pag-atake ni Ismael. Ngunit nagkamali ako dahil ang inatake nito ay si Kenong. Mabuti na lamang dumating si Bongbong at nagawa nitong protektahan ng aming kapatid, ngunit maging ito'y sugatan na. Wala na akong sinayang pa na oras. Nilapitan ko ang aking mga kapatid. Dahil kapwa nangihina na kami, inilabas namin ang aming natitirang lakas. Gamit ang pinagsama-samang lakas, nilabanan namin si Ismael. Sabay-sabay kaming nag-usal ng orasyon na mula sa mahiwagang libro. Kasabay ang isang puwersa at sumugod sa kalaban. Hindi nito naiwasan ang aming atake, kaya naman bumagsak ito sa lupa. Gaya ni Henry, nilason ng kamandag ang kanyang katawan, ngunit malubha ang tinamasan nito dahil hindi lamang ang lason ng ahas ang tumira sa kanyang buhay, kundi maging ang kapangyarihan ng espada ni Kenong at bagsik ng pangil ng bayawak. Nagtagumpay kaming talunin ng kalaban. Sinunog namin ang tirahan ng mga ito at bumalik sa aming baryo. Iika-ika at puno ng sugat na niyakap namin si nanay. Salamat sa Diyos, ligtas kayong nakabalik. Binabati ko kayo sa inyong tagumpay, mga anak. Nagyakapan kaming pamilya at masayang ibinalita sa lahat na wala na ang takot sa aming baryo. Simula ng araw na yon, naging tahimik ang aming baryo. Namuhay kami ng payapa at nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni tatay at tiyo Bido. Hanggang dito na lamang ang kwento ng aming buhay. Sana
may natutunan kayong aral sa kwentong aking ibinahagi. Wakas.